So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa pangangaral, no. Kung ikaw mangaral ka, ipangaral mo talaga ang buong katotohanan na walang tago-tago. Wala kang ililihim na kahit ano, kung ano ang pinakakatotohanan na sinasabi sa Biblia, yun ang sasabihin mo. Huwag mong katakutan na ang tao uusig sa iyo. Ito ang tandaan mo. Noong unang panahon, ang mga propeta inuusig ng bawat tao. Ng mga tao, inuusig yan. Pag ikaw nagsasabi ng katotohanan, inuusig ka ng bawat tao. Ganon ang nangyayari sa mga propeta noon, mga apostoles, kahit ang ating Panginoong Kristo. Kasi nga ipinangaral nila ang katotohanan at inuusig sila ng bawat tao. Pero kung ang isang tao nagsasalita o nagsasabi ng hindi katotohanan, pinupuri yan ng mga tao. Yan ang diferensya. Ang isang pangangaral, kung ikaw mangaral, isa itang uri ng pag-alay mo sa iyong buhay doon sa Panginoon. At ipangaral mo ang salita ng Diyos. Kung mahal mo ang iyong kapwa, ipangaral mo ang Panginoon. Ipangaral mo ang ating Panginoon sa Kristo at ang salita ng Diyos. At sabihin mo ang buong katotohanan according dito sa mundo, sa sinasabi sa kasulatan. Kasi ang mundong ito hindi na gaya noon. Pasama na ng pasama ang mundo ngayon at marami na ang temptation at distraction na nagwasak sa mga tao. Isipin natin lagi, ang katotohanan ay dapat manaig, hindi ang kasinungalingan. Kung mangaral ka, huwag kang matakot. Ang buhay natin dito sa mundong ito, lilipas ito. Noong unang panahon, silang Apostol Pablo, anong klaseng pinapatay? Anong klaseng pagpatay sa kanila? Yung mga propeta. Yung iba pinapako sa cross, yung iba pinugutan ng ulo, yung iba itinatapon sa apoy, yung iba binabato, yung iba pinapana, o ano pa mang uri ng mga masasakit na mga pagpatay dahil lamang sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa ngayon na panahon, maraming mga preacher ngayon nangangaral sa salita ng Panginoon. Binabas sila ng mga tao, inuusig sila ng mga tao, ginagawaan sila ng mga masasamang salita na mga hindi totoo. May nagsasabi, ay ang mga tao niya nangaral kasi manghihingi yan ng pera gaya ng iba. Yung iba siguro, pero mayroong ibang matino dyan kasi nga ang salita ng Panginoon ibinigay sa atin ng libre. Ipangaral din natin ito ng libre kasi nga ang kaligtasan libre yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi nating isipin ang kautusan at babala ng Panginoon sa mga tao noon na nagsasalita ng masama, umuusig, nananakit doon sa mga preacher na pinadala ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong hamakin o sasaktan ang mga tao na aking hinirang, mga propeta, hinirang. So mag-ingat kayo kasi baka nga sa paggawa niyo yan sa mga taong yan, hindi niyo sa kanila ginawa yan unang-una. Doon niyo yan ginawa sa Panginoon. Mag-ingat kayo. Pag ang Diyos ang gaganti sa kanila, dire-diretso talaga kayo, ilalayo kayo sa presensya niya. So mag-ingat kayo as long as there is life. As long as may buhay pa, bumalik tayo sa Panginoon. Isa pa rin, maganda at pinakamaganda talagang magagawa ng isang tao, yung ipangaral niya ang salita ng Panginoon. Ayon dito sa kasulatan, pinagpala ang mga paa ng tao na nangangaral sa salita ng Diyos. At sinabi rin dito ni Apostol Pablo, gawin mong sapatos ang salita ng ating Panginoon. So napakaganda kung ganito. So dahil nga sa kasamaan ng buhay ngayon, kasamaan ng tao ngayon, upgrade, every day, every month, every year, sumasama ang tao.
Bawat bata na nagkakaroon na ng isip, nagiging masama. Lahat ng karumihan makikita sa social media, sa TV, saan pa man, sa paligid. So kailangan dadami sana ang mga preacher at mga aral ng salita ng Panginoon. Sabihin nyo ang katotohanan kahit pa buhisan ito ng buhay. Kasi nga ang buhay natin dito sa mundong ito lilipas. Huwag ang mundong ito ang ating pangarapin. Ang Panginoon, ang buhay na walang hanggan, doon sa ating Panginoon Hesukristo, doon sa kanyang kaharian, yun ang ating pangarapin. Iwasan nyo ang pagsasalita ng masama laban sa mga tao hinirang ng Panginoon, nangangaral sa salita. Kasi yan, pinadala yan ng Panginoon upang tawagin ang bawat tao. Na ang tao dapat mamuhay sa kalooban ng Diyos at hindi makontento sa buhay dito sa mundong ito, kasi lahat tayo dito sa mundong ito mawawala. Maraming mga tao na nagiging kontento na sa buhay dito sa mundong ito at kinalimutan na ang Panginoon. Akala nila dito sa mundong ito wala nang katapusan at wala nang kamatayan. Yun pala, napakaikli lang ng buhay mo, ganito lamang yan kung isipin. Kaya lagi mong iisipin at babantayan ang bawat hakbang. Mangaral tayo, ipangaral natin ang salita ng Panginoon. Proud ako na bilang mangangaral, at proud din ako sa mga tao walang tigil sa pangaral sa salita ng Panginoon kahit pa inuusig sila ng bawat tao. Kasi kung magsasabi ka ng buong katotohanan, uusigin ka. Pero kung magsabi ka ng hindi katotohanan, pupurihin ka. Dito ako, nasabihin ko ang buong katotohanan, di bali usigin ako. Basta sinasabi ko ang katotohanan na siyang magbubukas sa inyo ng pintuan tungo sa buhay na walang hanggan. Kaysa naman hindi ko sasabihin ang katotohanan at itatago ko ang susi ng kaalaman, susi ng katotohanan, para hindi kayo makasunod doon. Kaysa naman gagawin ko yan, doon ako sa di bali usigin ako. Basta buksan ko lang yung pintuan patungo sa buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaysa naman gagawin ko, napapurihin ako ng bawat tao, hindi ko hangad na papuri ng bawat tao. Ang Panginoon ang ginagawa ko para purihin. Ang Diyos ang dapat purihin, hindi ako. Hindi kahit sino, hindi tao. So hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone. Amen.